Sunog na naman, halos 100 bahay ang naabo sa sunog sa isang barangay sa Del Monte Avenue, Quezon City kanina. Patay ang isang lalaki at sugatan naman ang 5 residente. Para sa update, naroon ang aming kasamang si Patricia Mangune. Patricia. Ang sunog dito sa San Francisco del Monte sa Barangay Damayan, Quezon City. Pero isa nga ang kumpirmadong patay habang 5 naman ang nasugatan dito nga sa apoy na umabot pa sa Task Force Alpha. Naglalagablab pa ang apoy ng maabutan ng News 5 ang lugar. Kanya-kanyang hakot naman ang mga gamit ang mga residente palabas ng mga eskinita. Nahirapan pumasok ang mga bumbero dahil na rin sa sikip ng daan. Patay ang 40 taong gulang na si Andy Gonzalez dahil sa suffocation o nahirapan sa paghinga. Nagtago raw kasi siya sa kanilang banyo. Nagkagalos naman sa braso at bindi ang 5 ng mga nasugatan dahil sa pagmamadali nilang lumikas. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Danilo Makasinag at iniimbestigahan pa kung ano ang naging sanhi ng sunog. Erwin, sa ngayon ay 250 families ang tinatayang nawala ng tirahan at dahil nga ang kanilang mga kabahayan ay nilamon ng apoy. Kaya ngayon naman problema sila kung saan sila magpapalipas ng gabi at ang iba ay nakahilera pa dito sa tabi ng daan. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Patricia Mangune, live mula sa Del Monte Avenue, Quezon City. Samantala, ngayong matindi ang sikat ng araw, hindi lang po mga tao ang kailangan mag-ingat. Pati raw kasi ang mga alaga nating hayop, delikado rin pong ma-heat stroke. Ano-ano ba ang dapat gawin para maiwasan ito? Christina Lazo, ikwento mo. Ngayong matindi ang init, kapansin-pansin na panay rin ang tapat sa electric fan ni Jenny, ang house bantay nila Mang Conrado. Pero wala raw itong kaso para sa amo. Meron kasi ibang tao na ayaw ng hayop, pero ako hindi. Mahal ko ito. No? No? Oh? Hindi lang naman kasi mga tao ang umiinda sa mainit na panahon. Sabi ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, maging ang mga hayop pwede rin ma-heat stroke. Grabe yung paghingal nila to the point na naglalaway pa. Tapos, pag medyo advanced stage na yun ng heat stroke, pwedeng may mga organs ng tamaan. Kaya para maprotektahan ang mga alaga sa summer heat, dapat na nasa silong ang kanilang mga tulugan at huwag silang hayaang mabilad sa araw. Paliguan ang mga ito 2 beses sa isang linggo. Gupitan kung masyadong makapalang balahibo. Higit sa lahat, siguraduhin laging may maiinom na tubig para hindi sila ma-dehydrate. Si Jenny nga ni Mang Conrado, yelo raw ang paborito ngayong ngat-ngati. Kailangan laging may tubig yun. Kaka nililinis ko yung lagayan niya ng tubig. Para sa heat stroke free na summer, dagdag na tender loving care lang ang dapat ibigay sa ating mga beloved pets. Christina Lazo, News 5.